Guys, Suzuki Smash 110. Ang issue nito ay palaging naglolobat. So pinalitan ng regulator, battery, pinalitan na pati battery. So balik-balik na to doon sa unang nag-ayos nito. Ganun pa rin, naglulubat. So matagal na to. Tagal na tong ganito, naglulubat. Ang ginagawa ng may-ari, pinapa-charge lang yung battery para magamit. Hanggang sa itong stator, pinagdiskitahan nagdesisyon yung mekaniko na ito daw yung papalitan na yung stator. So guys, chinik ko yung stator niya, buo pa naman. So hindi shorted, maganda pa yung output niya. So ang gagawin ko nito ay ipo-full wave ko to, kasi siguro nangyari din ito, pinalitan ng regulator tapos defect yung regulator, kaya kahit pinalitan nila hindi pa rin nag-charge. So hanggang sa ito na yung pinagdiskitahan. So ayan, i-convert ko to ng full wave na charging. Papalitan ko ng full wave na regulator. So ayan guys, ito siya. Ito, dito yan nakakabit. So pinutol ko siya. Ito na siya. May dalawa siyang may dalawa siyang coil dyan. Dito yan nakakonek. So dito yan nakakonek sa itong yellow wire. So ngayon, plinoted natin to. Yan. Kailangan magkadikit pa rin sila yung dalawang windings na yan. Yung dalawang coil na yan. Yan, no? Ito. So yan yung pinutol ko. Dito yan nakakabit. Tapos ito dito yan nag-iisa. Yan, pinutol ko rin. Tapos magkakabit tayo dito, mag soldering tayo dito ng wire. Ilalagay natin dito sa pinagtanggalan natin, pinagputulan, para mag-isa lang sila ng yellow wire. So para fluted na yung windings. So ganoon lang. Ayan na guys. So ito na siya. Ito na yung tinanggal natin kanina dito. Tapos yung dito na nag-iisang winding na coil, pinutol natin. Tapos nagdugtong tayo ng wire papunta dito sa pinagkunikan ng yellow wire. Ito yung yellow wire. So ayan na siya. Tapos susubukan na natin to kung goods na ba. Pero tinister ko na to guys. So dapat itong mga windings na to ay hindi naka-grounded dito. So kung ititest siya, yung bawat windings ito ay hindi na grounded dito. So yan, goods na to kasi tinister ko na to. Subukan na lang natin. Ayan na, pinalitan ko na yung gasket niya kasi nasira na. Lalagay na natin to. So ayan na, nakabit na.
itong dalawang wire dito na yellow at saka yung puti na may lining na red, tatanggalin natin yan kasi may gagawin tayo dito. Iiba natin yung wirings nila, tapos yung isa ay kabit na itong isang socket kabit natin balik. Tapos huwag kalimutang lagyan ng oil kasi tinanggal yung oil nito. Ayan na guys, yung yellow at saka yung white na may lining na red pinagapang dito. Ayan, tapos papunta yan ng regulator, yung yellow doon at saka yung white na may lining na red, kahit magkabalikdaran doon sa regulator na kulay pink at saka yellow, kahit magkabaliktaran sila ikabit mo. Tapos yung green ng regulator kabit sa black na may lining na white kasi yun yung ground ng Suzuki Smash. Tapos yung red ng regulator kabit sa red na wire na galing doon sa socket ng dating socket ng regulator. Tapos yung black at saka yung black na galing sa regulator at saka yung yellow dito na socket na pinagputulan natin kasi tinanggal natin yung dating socket ng regulator. Sana yun, ito tinanggal natin to, yung yellow dito. Pag-isahin natin sila ng black nito ng regulator. Tapos ito na siya, kakabit natin to doon sa orange wire ng ignition switch kasi siya yung accessories wire. So ayan, test charging. Start engine. Buds, Lion, start engine, Buds. Dari ko eh. Oh, yun. Tapos start. Kandara. Oh. Ada yang kuat ini? Ada yang starter? Ako na lang. Waray ini starter. Hindi nagana ng starter ini. Oh, waray response. Ada utan starter ini. Kaya mga to din nagan starter kay waray man kuan. Diri dapat magana ini kay may battery na. Di nagan starter ang aron mga guba. Testing. Okay na. Charging high now. 14.73. Kita na ha. O kami ito niya charging. 14.73.
Ito, dito nagkaroon ko. Lagyan, starter dito ko lagyan yan. Kaya na, guba na yun eh. Kaya wala naman gumana. Kita ta. Nyelin niya. Basta ang charging, okay na oh. Ini pag ng minor.